Hello sa inyo mga kasari. Happy Sunday po sa ating lahat. So medyo masama ang panahon ngayon guys, simula pa kaninang umaga. At ngayon hapon na ay kailangan na nating mag-vlog at baka makalimutan pa natin guys. Ngayong araw kasi na to, parang may dumaan lang guys. Parang medyo lutang ang aking ulo. Ganun, parang ang sarap matulog kasi medyo umaambon guys. Walang tigil yung ambon at ulan ngayong araw na to. So ang topic natin ngayon guys is kung paano kumita sa GCash at kung paano mag-monitor ng kita sa GCash. Siguro guys, hindi tayo pare-parehas kung paano tayo nagmo-monitor, kung kumikita ba tayo sa GCash. Pero ito yung way ko kung paano ko nakikita yung halaga ng kinita ko ngayong araw na to, sa susunod na araw, ganyan. So, ito ay parang technique and tips na rin sa inyo mga kasari. So, hindi lingid sa inyong kaalaman mga kasari na ako ay nagsimula lamang sa puhunan na 500 pesos. Yes po mga kasari, 500 pesos lang po ako nag-start yung puhunan ko po sa GCash. At noon po, load lang po talaga ako nag-start at hindi ko pa alam ang cash in, cash out. Inaral ko po muna yan bago ako mag-start dito. And ang nakatulong din po sa akin mga kasari is yung benta ko po sa alak at sigarilyo para kaya ko siya napalaki yung ano natin ngayon. At ngayon guys, ngayong punto na to, medyo okay na naman yung puhunan natin guys sa GCash. Hindi ko na sasabihin guys yung amount, nasa 5 digits na rin naman, pero pangarap natin 6 digits para hindi tayo nauubusan. Kasi nitong mga nakaraan mga kasari, medyo nauubusan ako ng laman dito sa ano. Mas madalas kasi guys ang may mag-cash in kaysa cash out. Tulad kanina, ulan na ulan, umalis kami ni partner at kami ay nagpa-cash in ng 16,000. So, hindi ko na share sa inyo guys kung paano ako nagpa-cash in ng libre, 16,000. Dalawang number po yung ginamit ko. Kasi ngayong month of September, yung ginamit kong number ngayon, na-cash inan ko siya. Yung isa 8,000, yung isa 8,000 na walang nakaltas. So, every month kasi mga kasari, may 8,000 ka na libre na walang kaltas. Pero kapag sumobra na, ano yun? Isang ano ako. Ayun nga guys, may bumili lang. So, kapag sumobra na, for example, 8,500 or 9,000, dun ka na makakaltasan ng 2%. So, yung 2%, parang kung sa ano, same lang ng charge natin dito. Ganun, parang 20 pesos din, ganun guys. Kasi nung nakaraan, parang nagpa-cash in ako ng 5,000, nakaltasan ako ng 100. Ganun. Kasi nga nakapagpa-cash in ako noon, hindi ko naman alam na nasa 8,000 lang. Nung kakasimula ko palang mag-GCash guys, hindi ko pa alam na hanggang 8,000 lang yung pwede mong ipa-cash in monthly ng libre. So, ayun, paano nga ba tayo kumikita sa GCash? Siyempre mga kasari, kumikita tayo sa GCash dahil sa mga charge na ipinapatong natin kada transaction. Yung sa load, sa cash in, sa cash out, tsaka sa mga bills payment. Yun, doon tayo kumikita mga kasari. Diba may pinapatong tayo doon? Kunwari, may nagpa-cash in ng 1,000 pesos. Ang charge natin doon is 20 pesos. Tapos kapag may nagpa-cash in naman ng 10,000 pesos, diba? Meron agad-agad tayong 200 pesos doon kasi 20 kada 1K. Tapos iba rin yung patong natin sa load tsaka sa bills payment. Yun, kapag may nagbayad sa atin ng kuryente at tubig. Yun guys, doon tayo kumikita. Paano naman mag-monitor ng kita sa GCash? So, ang technique ko dyan mga kasari, di ba nagre-record tayo. Lahat ng transaction natin everyday, for example, sa isang araw, nagkaroon tayo ng 30 transaction. Mapa-load, mapa-cash in, cash out, or merong magbayad sa'yo ng kuryente at tubig. Nakalista po yan lahat dito sa iisang date. For example, dito sa isang page, September 13, lahat ng date na yan, September 13 lang. Tapos kung anong transaction, cash in, cash out, or load, ganyan. Yun yung next na layer. Tapos dito sa pangatlo, kasi meron ako dito guys na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, 6 na guhit. Yung pinakapangatlo is yung amount.
Pang-apat is yung cellphone number. Ito, yung mas malaki. Sumunod is yung oras. Naglalagay din ako guys ng oras. And then, signature sa dulo. Tapos, sa pinakatabi ng signature, dun ko nilalagay yung tubo kada transaction. Kaya sa pag nagbibilang na ako, pagkapasok ko sa loob, kasi sa kwarto na ako guys nagbibilang nung sa GCash Pagkatapos ng lahat-lahat bago ko matulog, dun ako nagbibilang. So sa pinakadulo, nalalaman ko na agad kung magkano yung tinubo natin. For example guys, yung tinubo ko kahapon, kagabi, ayan, hanggang kagabi, 339 pesos ng September 13. Ngayon kasi guys, September 14. So, yun yung inad ko guys, dito sa pinakalikod. May record din ako dito. Yan. For example, ang laman ng GCash ko, ito example lang, hindi ito yung laman ng GCash ko. For example, 30,000. Yung pinaka-latest na puhunan ko, lahat-lahat na sa GCash. Yung kinita ko kagabi is 339. So, i-add natin yun doon. Ang pinakapuhunan na natin ay 30,339. Yun yung isusulat ko dito sa pinaka-record ko din sa likod. So, kada ano kasi dito guys, ayan, may makikita kayo ng mga numero dito. Diyan na guys, pumapasok yung kapag hindi ako busy, kino-compute ko na agad. Nagsusulat ako kahit kapraso dito. Yung pinaka-total nga na ng kinita natin. Para pagpasok ko sa gabi, hindi na ako hassle ng ganyan. Calculate ng ganyan kung magkano yung tinubo ko. Kasi sa dulo pa lang, nalalaman ko na kung magkano yung kita ko sa araw na yun. So, ganun ako guys mag-monitor ng kita natin sa GCash. So, pag hindi ako busy, nagsusulat na ako dito guys. Minsan nga, natatabunan na. Kasi minsan sa sobrang busy ko, ang tinitingnan ko naman, kasi 'di ba sa transaction ko, konti lang naman. Minsan natatabunan na, di pa natin nare-record. Sa inbox ko mga kasari, tinitingnan yung mga transaction. Doon, naire-record ko pa rin lahat ng transaction natin sa araw-araw. Ganun ako guys mag-monitor ng kita sa GCash. Yan. So, ano pa ba i-share ko sa inyo? Kapag kasi guys may record kayo sa GCash, mahalaga talaga yan yung nagre-record tayo sa GCash, namomonitor talaga natin ng tama at maayos. Kasi kapag GCash guys ang pinag-uusapan, pera lang. Kaya dapat mas maging maingat po tayo, lalo na kung nag-GCash po tayo sa ating tindahan. Kasi kapag medyo nalito-lito po tayo dyan at hindi tayo nagre-record, doon na yung maloloka tayo, may stress tayo kakaisip. Kapag, ayun nga, iisipin mo, kumita ba ako sa araw na to, ganito, ganyan, kumikita ba ako, nabawasan ba to, kasi hindi tali guys dun sa alam mo na laman ng GCash mo. Kaya mahalaga na nagre-record ka din sa lahat ng transaction na sa araw na yon na nangyari, sa lahat ng transaction. Kasi yung iba guys, pag load, hindi na nila nire-record. Ako nire-record ko, basta lahat ng transaction sa GCash is nire-record ko, bawat sentimo, bawat piso, nire-record po natin yan kung magkano yung nawawala. Minsan nakakahiram din po tayo ng pampamili sa GCash. Nililista ko po yan at kapag may benta na, binabalik ko po yan sa GCash. Kasi mahirap na guys 'di ba ang goal nga natin is mapalaki ng hanggang 6 digits yung laman ng GCash natin. Yun yung goal talaga natin mga kasari. Kaya yung kinikita po ng GCash is hindi po talaga natin binabawasan. Para nga yung goal na gusto natin is makamit natin. Disiplina lang talaga mga kasari. Kapag may mga gusto ka, iisipin mo muna kung kailangan mo ba talaga yun guys. Marami kaming gusto pa ring bilhin na kayang-kaya naman naming bilhin, pero iniisip namin kailangan ba, kasi kung babawas tayo sa pera ng GCash, paano natin mapapalaki? May goal nga tayo na gustong mabili, ganyan. May goal tayo na mapalaki yung laman ng GCash natin para minsan hindi tayo na-short kapag may nagpapa-cash in or cash out ng mga malalaking amount, 30,000, 40,000, 20,000, ganyan. So, ayun guys, ganun kumita at mag-monitor ng kita sa GCash. Sa, ano naman
kung paano tayo kikita sa GCash, 'di ba nagpapatong tayo ng mga charge. So minsan may namamahalan pa rin mga kasari sa 20 pesos, minsan nga tumatawad pa. So sabi ko hindi po pwede kasi minsan naman talaga mga kasari, kapag ang ginagawa ko kasi wala kasi akong online banking, wala ding laman ang aking bank account, kaya wala akong mawi-withdraw. So, yun kasi yung tinuturo ng iba nating kasari. Nagtatanong sila, paano ka nakakapag-cash in? So, yung isang way ko nga is yung 8,000 hanggang 8,000 na libre na pwedeng mag-cash in ka sa eTap, ganyan. So, kapag nagamit na namin lahat ng cellphone number, so, ang ginagawa namin kapag kailangan talagang magpa-cash in is gumagastos talaga ako kada 1K ng 10 pesos. Kasi may alam ako na tindahan sa kabilang barangay na ang bayad lang sa 1,000 is 10 pesos. So, kapag tumawad pa yung customer, wala na akong kikitain. 'Di ba? So, ganun yung ina-explain ko sa mga customer na tumatawad pa. Minsan sabi, 10 pesos na lang, senior naman ako. So sabi ko, hindi po pwede kasi kapag nagpapakash in po ako, nagbabayad din po ako ng 10 pesos kada 1,000. So ayun, naintindihan naman nila. Sabi, ganun ba? Tulad ngayon mga kasari, merong nagpa-load sa akin ng regular 50 pesos sa Globe. So, parang may tao na naman. Wait lang guys. Nandito pa pala guys yung nagpa-load. Nagpa-load ng 50 pesos. So, ang patong natin doon is plus 3. So, 54 pesos yung siningil natin doon sa nagpa-load. Basta mga kasari, wag lang tayong magkakamali talaga ng isang beses at mapalabis yung sukli natin kay customer. Wala talaga tayong kikitain. Ang hirap bawiin. For example, napalabis ng 100, no? Tapos 1K yung binayad. Kaya lagi po tayong gagamit mga kasari ng calculator and lagi po tayo magdo-double check. As in, kahit 3 beses nyong i-check yung pagsusukli nyo kay customer. Kasi, minsan guys, nagdidikit-dikit yung tagi 100, parang malagkit tapos dikit-dikit. Ang hirap niyang paghiwa-hiwalayin, lalo na kapag dry yung kamay mo. So, lagi nating pagkabilang natin, bago natin iabot kay customer, double check ulit tayo. Tapos habang binibilang natin at nasa kamay ng customer, inaabot natin, bilangan ulit natin. Mga 3 beses, ganun. Para ma-make sure lang natin na hindi tayo malulugi. 'Di ba mga kasari? So, ganun po yung way ko mga kasari na kung paano kumita sa GCash, ganyan, syempre sa pagpapatong natin ng charge, and kung paano ko mag-monitor ng kita sa GCash. So, ayun po, lahat po ng kinikita ng GCash everyday, iniipon po natin yan para mapalaki po natin yung puhunan po natin sa GCash. Kasi nga yung goal natin is maging 6 digits yung natin, puhunan sa GCash. Medyo malayo-layo pa tayo mga kasari sa 6 digits, kaya kailangan ay magsipag pa tayo at ayun, pagtuunan natin ng pansin yung sa GCash at mag-ingat din tayo kasi madaming scammer. So, yun lang guys. Bye!